Good day mga ka-sports natin dyan. Kahapon nga ay naging mainit ang bakbakan ng Cherry Tigo versus ng Creamline Cool Smashers. Ngunit maganda man ang kanilang first set at second set na laban pagdating naman sa third set at fourth set. Dito na nga mga ka-sports natin dyan, uminit ang Creamline Cool Smashers kung saan nga ay tinambakan nila ang Cherry Tigo. Ngayon mga ka-sports natin dyan, saan ba ngayon nagkulang ang nasabi nating team nga ni Coach Kung Fu Reyes? Sino ang may problema at bakit sila natalo? Sa coach ba or sa players? Mainit to na pinag-uusapan pero ating aalamin ang iba't ibang dahilan kung bakit sila agad tinalo ng Creamline Cool Smashers. Panoorin hanggang sa dulo, pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Drop it! Cherry Tigo, maganda naman ang kanilang pinakitang games kahapon versus nga sa Creamline Cool Smashers. Subalit nga sa third set at fourth set ay ginulat na nga sila ng Creamline matapos nga mag-init ni Gemma Galanza, Tots Carlos at ni Bernadette Pons. Ngayon, ano-ano ang dahilan kung bakit sila natalo ng Creamline? Unahin na natin dyan ang kanilang floor defense. Kitang-kita kasi natin mga ka-sports natin dyan na medyo mahina nga ang nasabi nating floor defense nga ng Cherry Tigo, kung kaya madalas nga silang mabagsakan nga ng bola kahit ang mga 1-2 play nga ng ating Negrito ay talagang lumulusot mga ka-sports natin dyan. Maging ang ating Gemma Galanza at Tots Carlos ay madalas nga silang laglagan lamang ng bola sa kanilang gitna or sa harapan, subalit hindi nga ito mga ka-sports natin dyan nakukuha nga ng Cherry Tigo. Pero hindi natin dito pwede sisihin ang kanilang libero sapagkat halos lahat naman sa kanila ay hindi nga makakuha ng bola sa mga drop ball nga na ginagawa nga ng Creamline Cool Smashers. Matatandaan nga natin na si Tots Carlos at si Gemma at si Negrito ay madalas ngang mag-drop ball at nakakalusot ito mga ka-sports natin dyan. Diyan nagkulang mga ka-sports ang nasabi natin Cherry, kung kaya nga sila natalo ng Creamline Cool Smashers sa laban kahapon. Mahina nga ang kanilang floor defense. At eto pa mga ka-sports natin dyan, kaya sila natalo sapagkat namimigay nga sila ng punto sa kanilang mga error services. Ang kanilang mga serve ay madalas ngang sumasablay, kung hindi lumalabas ay nasa net lang mga ka-sports natin dyan. Eya Laure, maging itong si Maylin Paat, EJ Laure, at kahit nga si Ponggay Gaston at si Robles ay sumasablay nga ang kanilang mga services. Isa pa yan sa mga nagpatalo sa kanila mga ka-sports natin dyan sapagkat nga ma-error talaga ang kanilang services department. Kung hindi lang sana sila naging ma-error, baka nga may chance pa sila kahit makadikit lamang sila sa nasabi nating Creamline Cool Smashers. At pangatlo mga ka-sports, kung kaya sila natalo, narito pa nga ang kanilang kapitana na si Maylin Paat. Alam natin na si Maylin Paat ay talagang veterana na, magaling, pero may sakit nga si Maylin Paat na kapag nagka-error nga siya ay susunod-sunod ito mga ka-sports natin dyan. Hindi lang ngayon, kahit noon pa mga ka-sports, madalas natin makita na kapag nagka-error nga ng 1 puntos, 2 puntos, itong si Maylin Paat ay nagdedire-diretso na yan hanggang sa dulo mga ka-sports natin dyan. At kahit pa nga ipinasok na ang kanilang star player rin na si Robles, ay wala nga rin ito mga ka-sports natin dyan nagawa sapagkat iba talaga kasi ang bangis ng nasabi nating Creamline Cool Smashers, kung kaya nga talagang matatalo talaga sila. Kita naman kasi natin mga ka-sports natin dyan ng third set na nga at fourth set, dito na talaga mga ka-sports mas gumaling ang Creamline, kung saan nga ay hindi na kinaya ng Cherry ang bangis nga ng Creamline Cool Smashers. Paano ba naman kahit nga ang mga bench ng nasabi nating Creamline ay kayang-kayang tapatan ang mga star player ng Cherry Tigo. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa ating Eya Laure. Yes mga ka-sports, magaling ang ating Laure at walang duda yan mga ka-sports natin dyan sapagkat kitang-kita naman natin na binubuhat niya nga ang kanyang team na Cherry Tigo.
Pero bakit hindi umubra si Ea Laure sa Creamline? Sapagkat nga mga ka-sports natin dyan, handang-handa talaga ang Creamline Cool Smashers at pinaghandaan nga nila ang mga malalakas na powerful attack ni Ea Laure, kung kaya nga nadidepensahan nila ng maigi itong si Ea. Ibig sabihin ay talagang bantay sarado nga itong si Ea Laure, sapagkat halos nga lahat ng kanyang mga malalakas na spike ay nakukuha nga ng libero ng Creamline Cool Smashers. Talagang pinag-aralan nila si Ea, at bukod sa pinag-aralan ay talagang mas magaling talaga kasi ang ipinakitang kumpiyansa nga ng Creamline Cool Smashers, at syempre regalo na rin niya ng Creamline team sa kanilang birthday girl na si Gemma Galanza. Kinakailangan talaga na manalo sila para nga maging masaya lalo ang birthday ng ating Queen J. At nangyari naman yan mga ka-sports natin dyan, napigilan nga nila ang mga malalakas na palo ng Ea Laure, sapagkat nga matindi rin ang ipinakitang floor defense at blocking nga ng Creamline. Kung kaya si Ea ay hindi masyado nakapagsuwag at hindi nga siya rin nakahataw ng maigi. Punta naman natin ngayon mga ka-sports natin dyan ang ating Shaya Adorador at ang mainit na si Coach Kung Fu Reyes. Imbis kasi mga ka-sports natin dyan magkaroon nga ng kumpiyansa ang kanyang mga players, matapos niya nga mga ka-sports natin dyan na mag-time out ay sinermonan niya nga ang kanyang mga players, lalo higit itong si Shaya Adorador, kung saan nga mga ka-sports natin dyan dito na nagsimula na malasin lalo ang nasabi nating Cheritigo, dahil nga after niyang sermonan itong si Shaya Adorador ay nagka-error na naman ito, at maging ang 1-2 play nga ng ating Jasmine Nabor ay lumabas rin mga ka-sports. Madalas kasi na nagwa 1-2 play itong si Nabor, pero ngayon ay sumablay nga ang kanyang 1-2 play dyan, matapos nga na sermonan itong si Shaya Adorador ng ating Coach Kung Fu Reyes. Medyo talaga mainit at may galit nga at madiin nga ang pag-sermon nga ni Coach Kung Fu Reyes, pero marami nagsasabi na ganito lang naman daw talaga ito si Coach Kung Fu. Kapag nga gustong-gusto talaga niyang manalo ang team niya, kinakailangan talaga nagisingin niya ang kanyang mga players. Subalit nga mga ka-sports natin dyan, medyo napahiya talaga itong si Shaya Adorador, sapagkat tutok na tutok nga sa kanya ang camera, at hindi naman ito nagustuhan ng mga netizen na kung saan daw ang iba naman daw na mga coach ay cool lang, gaya nga ni Coach Sharon Meneses na very cool lang talaga siya at good vibes. Kahit nga matalo sila ay nakangiti pa rin. Pero sa pagkakataon na ito, uhaw na uhaw kasi ang nasabi nating si Coach Kung Fu na magkaroon nga sila ng champion dito sa PVL All Filipino Conference. Pero dahil nga uhaw nga siya na ipanalo talaga ang laban, ay mas lalo ngang nagka-error ang kanyang team, dahil nga medyo talagang nag-init na rin kasi itong si Coach Kung Fu. Ang gusto lang kasi ni Coach Kung Fu, ayon nga sa kanyang pagsisermon, kinakailangan talaga ilaban nila. Kung matalo man sila, at least lumaban. Gayunpaman mga ka-sports natin dyan, hati naman ngayon ang opinyon ng mga netizen. Marami naman mga bumabatikos kay Coach Kung Fu, at meron naman mga ka-sports natin dyan na naiintindihan itong si Coach Kung Fu Reyes. Kayo mga ka-sports natin dyan, ano sa tingin nyo kung bakit natalo ang nasabi nating Cheritigo? Pero kung ako inyong tatanungin, opinion ko lang mas magaling talaga kasi ang nasabi nating Creamline Cool Smashers, sapagkat malalim na ang kanilang pinagsamahan at para na nga sila dyan isang pamilya talaga. Yan ang rason kung bakit sila madalas na nanalo. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.